This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang matagong balita karong Biyernes. Amahan sa nag-operate sa Pugo Hub, adunay ID isip consultant sa Lapu-Lapu City LGU. Cebu City Health Office nirekomendar sa pagdeklarar og State of Public Health Emergency sa dengue. Bohol gipaubos sa State of Calamity nunod sa dengue. Seguridad sa usa ka universidad din ipahigayon ang 2024 bar exam. Gipahugtan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan. Kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga magatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan, Sugbo, ako si Alan Domingo. Amahan sa Chinese national nga mao'y nag-operate sa Tourist Garden Hotel sa Lapu-Lapu City nga gitumbok sa mga otoridad nga usa ka scam hub adunay ID sa Lapu-Lapu City Hall. Isip usa sa mga consultant sa Dakbayan apan hugtanon kining gipanghimakak ni Mayor Junard Ahong Chan. Siloan Merondina sa report. Usa ka reliable source ang nakuhaan og kopya sa RTV Balitang Bisdak sa gikatahong ID ni Zhao Shuqi, isip consultant sa Chinese Business Promotion sa Lapu-Lapu City Government. Ubos sa mong ID, napatik ang panga ni Mayor Junard Ahong Chan nga may pirma. Apan gitataw ni Mayor Junard Ahong Chan nga mini kini nga ID kay wa man sila mag-issue og ID sa mga consultant sa City Hall. If you are hired as a consultant, is a contractual, so wala jay ID nga issue, only the mutawag na to og kontrata. Kung hayron ti kag consultant kontrata, maghimo ra ta og contract of service. Atong i-connect sa kang alis go nga gihimo. Nahimo man gini nila ang birth certificate, nahimo man gini nila ang passport. How much more kung ang ID atong buhaton? Bisag kinsa siguro makahimo og ID. Matod ni Attorney Mario Calvo, pangu sa Human Resource Department sa Lapu-Lapu City Hall, nga samtang susama kini og hitsura sa karaang ID sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall, wa man sila mag-hire og mga consultant nga langyaw. Gani gipakita pa ni Attorney Calvo ang listahan sa tanang consultant sa Lapu-Lapu City LGU. Matod ni Attorney Calvo, tanang 15 ka mga consultant sa City Hall, pulos mga Pinoy ug wa malakip ang Chinese Business Promotions sa talaan sa mga consultancy. Based sa among records, wala jud ni consultant nga Chinese national ever since when Mayor started his term. Giangkon hinuon ni Chan nga si Zhao Shuqi, ang pangu sa Lapu-Lapu City Philippines Tourism Ethnic Chinese Guild Hall Corporation ug makadagang higayon na kining nihatag og donasyon sa city government ilabi na atul sa pandemya sama sa mga PPE, computer sets ug solar lights. Wa may siguro dautan og mudawat ta og mga donasyon as long na nakita nato they do business in Lapu-Lapu in 2019 wala pa ta mayor, himo sila maayo ilang negosyo. Si Zhao Shuqi ang amahan ni Zhao Long, ang registered business owner sa Tourist Garden Hotel nga gitumbok sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ug National Bureau of Investigation nga usa ka scam hub. Niadtong Miyerkules sa udto, sa wala pa dada ang tanang 169 ka mga langyaw sa buhatan sa PAOCC sa Kauluhan, giswayan sa RTV Balitang Bisdak. Pagkuha ang habig ni Zhao Shuqi apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Mr. Zhao? Mr. Zhao? Would you like to make any comments, sir? Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Subay nining maong balita, freeze order o provisional asset preservation order sa mga assets sa gitumbok na illegal Philippine offshore gaming operations o scam farm sa Tourist Garden Hotel sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City. Gimando sa bahatan sa Presidente. Mubalik si Luan Merondina sa report. Pinasikad sa duha ka search warrant nga giluwatan sa Regional Trial Court, Branch 67 sa Lapu-Lapu City, tagsa-tagsang gisusi sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation, Region 7, ang 5 ka mga lawak sa duha ka mga building sulod sa Tourist Garden Hotel kagahapon sa hapon. Kini naglakip sa Building 3 sa naasoy compound nga may duha ka mga lawak.
ug sa Building 5 nga may tulo ka mga lawak. Ang pagpatuman sa naasoing search warrant gisaksihan sa mga barangay officials, sa Barangay Agos ug sa mga sakop sa media. Sa naasoy mga lawak, nakita ang daghang mga computer sets, mga cellphone ug mga SIM card. Sa matag lamesa, may nakita usab nga mga dokumento nga nakasuwat sa mga Chinese characters ug gidudahan sa mga otoridad nga mao kini ang mga script nga gisubay sa mga langyong trabahante sa ilang scamming operations kun pagpangilad online. May nakita usab nga mga vault. Ang tanang napatik sa search warrant gihipo sa taga NBI 7 aron gamitong ebidensya sa pagpasaka ug dugang kaso batok sa mga langyong dinakpan. Matod ni Attorney Renan Agustus Oliva, Regional Director sa NBI 7, nga gawa sa kasong qualified human trafficking nga una na nilang napasaka batok sa 13 ka mga Chinese nationals, 2 ka Indonesian nationals ug usa ka Myanmarese. Dugang mga kaso pa ang ilang isangat batok sa mga langyaw base sa ebidensyang nasakmit. Kini posibleng maglakip unya sa kasong online scamming ug money laundering. Initially, we have seized 8,200,000 pesos from these establishments, which we will be using as evidence for our money laundering cases. Samtang nunot sa freeze order o provisional asset preservation order nga gilwatan sa Office of the President, pinaagi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Chairman Lucas Bersamin, lakip sa gihold karon sa NBI 7 ang tanang 12 ka mga sakyanan nga naabtang nagparking sulod sa compound. Base sa kasayuran nga nahipo sa NBI 7, gawa sa mga sakyanan nga iya sa mga langyawng nag-operate sa hotel, may pipila usab niini nga gigamit nga rent a van. It's up to the owners to kuan na dili wala nagigamit, but as far as we are concerned gigamit na diri mga foreigners kirintahan or unsa amo nang gamiton as tanaw na mag-unsay mga sud. Sa bigas bahin, gitataw usab sa NBI 7 Director nga ang upat ka mga Pinoy nga mga trabahante sa giingong Pogo operation sa Luzon nga mo'y mga admin staff karon sa gikatahong scam sa Tourist Garden Hotel, lakip sa mga saksi nga miluwat na og affidavit. So far, the Filipinos have executed affidavits in support of the case we filed. So there's only one Filipino that we charged, the one that attempted to bring in the Indonesian passports. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Girekomendar karon sa Cebu City Health Department nga ipaubos sa State of Public Health Emergency ang dakbayan sa Sugbo tungod sa taas nga kaso sa dengue. Maabot na sa 8 ang konfirmadong namatay sukad sa Enero hangtod Setyembre nining tuiga. Sayra natong detalye nining report. Gihulagway ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga alarming ang hilabihan kapag buro sa kaso sa dengue sa syudad. Base sa data sa Cebu City Health Department, 8 na ka mga kumpirmadong namatay sa dengue. Kadaghana nini niadtong buwan sa Agosto. 3 anyos ang kinabataan ug 75 anyos ang kinatigwangan nga nakalas sa dengue. Samtang usa ang suspected dengue death niadtong Setyembre 2, din usa ka 9 anyos ang namatay. Nasayran nga walay natalang nakalas sa dengue niadtong nakalabayng tuig. Samtang miabot sa 597 ang total dengue cases sa Cebu City. Sukad sa Enero hangtod nining buwan sa Setyembre, itandi sa 27 ka kaso lang sa tibuok tuig 2023, umiabot sa 2,211% ang pagsaka sa kaso. Tungod nini, posibleng modeklarar ang Cebu City LGU og State of Public Health Emergency base usab sa rekomendasyon sa Cebu City Health Department. It is really a cause for alarm. So muna nga gusto nako nga ipahibaw sa atong public so that they can be aware of it and they can do countermeasures. No, there is really a necessity to declare a health emergency to the public. Everybody should do this. Kay dili namo kaya, dili kaya sa mayor, dili kaya sa mga tao, but kung kitang tanan or even barangay official cannot do it alone. So if kitang tanan maghugpong, sure gyud ta nga kaning tanan maminos gyud ni. Mimando si Garcia nga pahugtan pa ang mga lakang aron mapugnan ang padayong pagkatap sa dengue sa dakbayan. Gikadagdang tigumon sa acting mayor ang mga departamento sa City Hall aron tukion ang mga lakang pagpakigbatok sa balatian.
Lakip nini ang panawagan sa katawhan nga magpakabana pinaagi sa paghimo ug ang ngayang mga buhaton sama sa pagmintinar sa kalimpyo, ilabi na sa madapit nga itluganan sa mga lamok nga nagdala sa sakit nga dengue. Hingusgan usab ang misting operation ug pagbutang og mga larvicide sa mga limaw nga gipunduhan sa mga kitikiti o nguyo-nguyo. Nagapod-apod usab ang Cebu City Health Department og mga treated nets batok sa mga lamok sa mga tuhaan ilabi na kadtong gigamit isip billeting areas. Labaw sa tanan, mipahinumdom si Dr. Daisy Villa ang labaw sa CCHD nga mohimo og early consultation ang mga adunay gipamati sa lawas aron matabang ug dali. Sagad sa mga nakalas, ulahina dihang nidangop sa mga healthcare facilities. Nga dili ta mag-delay og konsulta kay para to avoid ana nga mga avoid bitaw ta sa komplikasyon like death. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pag tinabangay aron ma-rehabilitate pa ang kasapaan, mas gingusgan pa tali sa gobyerno ug sa pribadong sektor sa Mandawi City. Ano ang live report ni Nico Serino. Nick. Nagpinirmahay og Memorandum of Agreement ang Mandawi LGU, ang EMB-DNR ug mga private stakeholders aron maghiusa og magtinabangay. Usa sa mga major waterways nga mitadlas gikan sa kabukiran sa Cebu City ngadto na sa Mandawi mao ang Butuanon River. Tuig 2023 gideklara nga Class C waterway ang Butuanon, mas mi-improve itandi sa Class D o pinakaubos kini kun lain-laing factors ang basihan. Sa kalihukan kaganiha, ang Environmental Management Bureau mi-highlight sa gikinahanglang kooperasyon para sa pag-rehabilitate sa sapa. Dugay na nga dunay partnership ang gobyerno ug private sector apan mas gihingusgan karon. Ang Memorandum of Agreement gipirmahan sa EMB Director ni Acting Mayor Glenn Bersede, mga kumpanya nga stakeholders ug mga barangay officials. 90 ka mga kumpanya kansang opisina, planta ug yuta na himutang kilid sa sapa ang gihiusa. Panghinaot sa mga opisyales, dili lang kutob sa pirma, dili lang kutob sa financial assistance, apan ngadto na sa mga laka nga himuon aron makatabang sa paglimpyo sa sapa. I hope that the direction is really, towards strong awareness and commitment of our people to the environment. Matod sa Senro, labing importanteng partisipasyon sa mga kumpanya nga nahimutang kilid sa sapa. Number one, gid ilang matabang sir no is compliance sila sa ilang mga environmental nga batunon within their own company. Like for example, dili sila mo pagawas og pollution, noise or kanang discharge nga nanimaho or hugaw. That alone good na kay taana. Pero if they can do more, then why not? Nagpahimang no usab ang EMB sa mga kumpanya nga mutuman sa mga lagda aron dili magka-problema og dili maisyuhan og notice of violation nga ila nang gipangluwatan. We can regulate the companies but the households are really part of the LGU's responsibility, especially solid waste. No, it will directly impact our rivers. Lan kinihinong napirmahan ng kasabutan tali sa LGU, sa DNR, ingon man sa mga private stakeholders gipasabot sa mga opisyales nga labing importante sab ang kooperasyon sa mga pribadong individual. Kini mga nanimuyo lan tapad gyud sa mga sapa, labi na nga importante sab ang ilang kooperasyon aron masiguro nga limpyo ug hapsay ang atong kasapaan ug dili sila magpataka og labay ug basura. Lan? Okay, dahan salamat Nico Serino. Patay ang 21 anyos nga nagmanihog motorsiklo samtang naangol usab ang yaangkas nga SK councilor sa usa sa barangay sa Talisay City. Kinihuman ni bangga ang motor sa usa ka pick-up nga kalit lang ni left turn sa may poblasyon Ward 1 sa lungsod sa Minglanilla. Nahitabo ang aksidente pasado alas 2 ganin ang kadlawon diin ang mga nakamotorsiklo ang gikan sa south ug padung pauli sa Kandulawan, Talisay City. Samtang ang pick-up gikan sa Pasig, Cebu City karga
ang mga isdang igbabaligya sa merkado publiko sa Minglanilla nga kalit lang mi left turn. Yulagway ang dapit nga dili designated left turn area. Giingon nga go signal sa habig sa nagmotorsiklo nga kusog usab nagpadagan ug wa na mabantay ang milikong pick-up. Hinungdan nga nadasmag ang motor sa mi left turn nga pick-up. Dead on arrival sa tambalanan ang nagmanihos motor samtang naangol ang angkas nini. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang atubangon sa 59 anyos nga pick-up driver. Gipaniguro sa Cebu City Police Office nga magmalinaon ang pagpahigayon sa regionalized bar examination nga buksan karong adlaw Domingo, Setyembre 8. 70 ka mga pulis ang ipakatap sa palibot sa University of San Jose Recoletos, Basak Campus ang bugtong venue sa bar exam karon. Sugdan ang troop deployment alas 2 pas kadlawon hangtod na sa alas 8 gabi. Nasayran sa CCPO nga adunay 1,200 ka mga bar takers nga mosalmot sa bar. Gawas nila lakip sa bantayan sa mga pulis ang mga higala, miyembros pamilya ug tanang support system nga mopagikan sa ilang mga bar examinees. Waabag usab ang ubang mga law enforcement agencies. There are also some other agencies na partner nato nini. Just like before, we have the CCDRMO, we have the CCTO, we have the Coast Guard, and other BFP and other partner agencies nato to ensure the safety and security of all the bar examinees and their loved ones and those who want to support or show their support. Human gideklara sa gamhanan sa lalawigan sa Bohol ang dengue outbreak tungod sa nagsakang kaso sa dengue. Ang Bohol Provincial Board may pailawom sa lalawigan sa state of calamity. Sa sesyon sa mayaging Martes, giaprobahan sa sanggunian ang rekomendasyon sa Bohol Provincial Anti-Dengue Task Force nga ipaubos sa state of calamity ang probinsya tungod sa dengue outbreak. Sa labing uhing talaan sa Provincial Health Office, miabot na sa 5,839 ang mga kaso sa dengue. Gikan sa Enero hangtod sa Agosto 24, 14 sa mga gitakbuyan ang nakalas. Tungod sa nagsaka sa mga kaso sa dengue, gihatagan na og mga supply sa IV fluids ug NS1 kits ang napo ka mga government-managed hospital nga nimutang sa nakadaiyang dapit sa lalawigan. Ang SN1 kits usa ka kit nga masayran dayon nga ang usa ka suspected dengue patient positibo sa dengue. So by nini giawhag sa kagamhanan sa lalawigan ang mga mulupyo nga kanunay nga manglimpyo sa ilang palibot ug magpahaling dayon kung adunay or magpahiling dayon kung adunay gipamati sa lawas. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Hepe sa Police Station 4 sa Lapu-Lapu City Police Office, gipaubos karon sa investigasyon sa posibleng tulubagon ini nunot sa gikitahong presensya sa Pogo Operations o Scam Hub sulod sa compound sa Tourist Garden Hotel. Si Luan Merondina sa report. Gikonpermar ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, nga wala pa'y mando gikan sa Camp Crame o bisan sa Police Regional Office 7 nga relibuhan sa katungdanan si Police Major Judith Besas, isip hepe sa Police Station 4. Nasulod man sa jurisdiksyon sa Police Station 4 ang Tourist Garden Hotel nga gipaubos na karon sa investigasyon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission tungod sa giingong Pogo Operations niini. Matod ni Torres, gitanaw karon sa Investigation and Detective Management Unit ang posibleng tulubago ni Besas ni ini isip hepe. As of now, hold in abeyance pa ang iyahang pag-relieve. Siya paghihapon ang naa sa Station 4 considering napay gitanaw ang placement board diri sa Lapu-Lapu City Police Office kung ipadayon ba yung pag-relieve and kung kinsa sad ang possible natong ipuli. Apan gitataw ni Torres nga wala gayoy na dawat nga reklamo ang Lapu-Lapu City Police kabahin sa mga langyaw nga matod pa illegal nga gitanggong sulod sa compound sa naasoy hotel. Sa nahaw ng interview sa NBI 7 Director, gibutyag niini nga nagsugod ang tanan sa reklamo sa duha ka mga Indonesian nationals nga gikatahong mga trabahante sa usa ka scam hub nga illegal nga gitanggong apan nakaiskapo ug nagpatabang sa Mandawi City Prosecutor. So diri sa Lapu-Lapu Police Office wala gid tay nadawat gid nga report nga anay ongoing diha nga activity.
As in, gi-monitor ta na siya. Gipasabot ni Torres nga samtang usa ang Tourist Garden Hotel sa gimonitor sa kapulisan nga posibleng may pogo operation sa dapit, wa nila kini masulod kay magkinahanglan pa kini og search warrant. Hinununod sa hitabo, gihingusga na sa parehong Lapu-Lapu City LGU ug sa Lapu-Lapu City Police ang pagsusi sa mga patigayong may kadudahang kalihukan. Tanaw na to ang pulis ug asa dapita siya mo lugar para makasuda or makapenetrate sa usa ka establishment, especially kung suspected na tana nga possible nga himuong pugo hub or pwedeng maghimo diha nga pugo like activity. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Mga kapuso, aniya ng unom ka grand winner sa Kapuso Kasiyahan Panalo Promo nga taga Cebu nga nakadaog tag 10,000 pesos kada usa. Nahumana ang Kapuso Kasiyahan Panalo Promo period magamping sa Scamtex ug dili gyud magpailan ug alang sa dugang detalye sa mga minaog sa Kapuso Kasiyahan Panalo Promo, bisitaha ug i-follow ang GMA Promos page. Salamat sa mga miapil ug tangi ang musunod pang mga promo. Ning Bermans nang wag tuo ang mga parties o kalihukan ang City Tuda may pahinumdom sa mga motorista nga mag-amping. Si Femari Dumabok sa report. Sa miaging tuig sugod sa Setyembre hangtod sa pagtapos sa Disyembre, mitala og dili minus 5 ka mga aksidente nga nahitabo sa Cebu South Coastal Road nga naglambigit sa mga motorsiklo ug sakyanan. Gingong hubog o nakatulog ang mga nagmaneho nga sagad kanila mitambong og mga parties. Og di ginato kalikayan nga makainom ta, mas may pasiguro nga manawag ta ngadto sa atong sakop sa pamilya nga magpakuha ta or ibilin ang sakyanan unya muhits ka og laing sakyanan. Or og di gid nato kalikayan while nag-drive kay while laing makakuha pangita gid og gasoline station or bakante nga mga lote padaplin unya pahuway. Mag-expect gid ta og magkasaka ang volume sa atong mga sakyanan. Labi na gid og motungtong na si November ug si December. Tungod kay magdawat naman ta sa mga bonuses etc. Daghan na mga kwarta so sagad sa atong mga kaigsuonan mudagan gid na paingon og syudad. Napanlantawan na usab nga sa bisan asa mapa-highway o masulunon gipaabot nga maghuot ang trapiko. Gahapon nagtigom ang kadagkuan sa City Toda, Talisay City Police, Tourism, Civil Security Unit ug CDRRMO aron makaandam sa mga kalihukan sama sa kapistahan sa dakbayan sa Talisay. Gawas sa pagpangandam sa mga religious activities, may mga nightly activities usab at tubangan ug atbang sa Talisay City Hall. Doon ay mga activities nga paghimuon labi na gyud sa atong mga kadalanan. Like for example, sa paghimuon nga kining horse show, doon ay paghimuon nga lumba sa kabayo, doon na sila parada nga paghimuon, unya himuon diha sa atong kadalanan. Oban ni Godfrey Relieno, Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Usa ka adlaw sa dili pa opisyal nga buksan ang National Collegiate Athletic Association Season 100. Mga player gikan sa 10 member schools nagpakita na silang kaigmat ug kadasig atol sa gipahigayong pictorial alang sa Centennial Season. Si Mark Ridge Abilia sa detalye. Mabatyaga na ang excitement sa tanang member school alang sa Centennial Season nga buksan na karong Sabado kinisama sa Binil Blazers. Animo! Binil! Bawat isa po sa amin talagang gusto mag-champion. EAC Generals. Fuego General! Mas marami na dagdag sa team namin so mas kampante kami. Mapua Cardinals. Viva Mapua! Gotta come back harder and stronger talaga. Og San Sebastian Golden Stags. Bravo, Baste! Mas preparado po kami ngayong season na to. Gihan ay nasa matag team ang ilang game plan aron makasigurong maghari sa hard court. Alang sa Perpetual Altas, teamwork ang ilang focus. Fuego! Altas! Wino-work namin na maging cohesive kami lahat. Samtang masaligon usab ang team uban sa paggiya silang head coach ang Arellano Chiefs. Head to the Chiefs! Gigil kaming lahat ngayon bumawi. Ang OST sa miaging season 99 nga JRU Heavy Bombers adunay importanteng misyon sa centenarian season. Gagawin namin yung pinaka-best namin para sa season na darating. Pagbangon usab ang tinguha sa host school karong tuiga ang LPU Pirates. Viva Oriata! Sobrang
sakit din ang nangyari ng last season. Babawi kami talaga. Apan wala mahimutang nga gustong manimaos ang kanhi kampiyon sa season 97 ug 98 ang Letran Knights. Siyempre arriba, siyempre Letran! We're here to redeem ourselves, our team, and the school, siyempre. Apan paniguroon sa defending champion nga San Beda Red Lions nga himuon nila ang tanan aron mapabilin sa Mediola ang corona. We'll play really hard and we will not give up the trophy that easily. Unang magkaharong ang Season 99 defending champions San Beda Red Lions batok sa Season 100 host school nga LPU Pirates karong Sabado, Setyembre 7 alas 2:30 sa hapon live sa GTV ug Heart of Asia. Sundan kini sa panagtigi sa Mapua Cardinals batok sa Binil Blazers via live stream sa GMA Sports online channels sa pagka-alas 5 sa hapon. Samtang at ang iyang pagbukas sa opening ceremony sa Season 100 gikan sa Mall of Asia Arena nga ipasundayag karong Domingo, September 8 alas 10:05 sa buntag sa GMA simulcast sa Heart of Asia. Kauban si Rod Prado, Mark Regia Abelia. Balitang Bisdak. Human magsaka kanaog ang presyo sa produktong petrolyo, unsa kay ang ayang atangan sa mga motorista? Good news ba o bad news? Human misaka ang presyo sa produktong petrolyo karong simanahan. Gipahibaw ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodila Romero o Romeo nga umuusos ang presyo sa produktong petrolyo matag litro sa sunod semana. Gibarabanang mominos ang presyo sa gasolina ug krudo gikan sa piso ngadto sa 1.30 matag litro. 1.20 ngadto sa 1.35 usab ang pag-us-os sa presyo sa kerosene matag litro. Pagminos sa demand sa China o sa Estados Unidos, may pipila lang sa hinungdan nganong ni minus ang presyo sa produktong petrolyo. Usa sa mga barangay sa Dakbayan sa Talisay nga sagad maigo sa maunos o madagkong bawod kung bati ang panahon, mao'y gibansay karon sa Talisay City Disaster Risk Reduction Management Office. Unang gipaubos sa pagbansay-bansay kung unsaon pagpahigayon sa Barangay Disaster Risk Reduction and Management sa Camp Coordination o Camp Management Training. Pagbansay kini sa disaster team sa mga pamaagi, ngailang ipatuman kung makasugat na o katalagman ang kabisayan. Sa ikaduhang adlaw, gipaubos ang mga partisipante sa saktong mga pamaagi sa pagdumala o campsite o evacuation center nga mutukma sa tamdanan nga gisubay sa mga disaster operation. Misalmo tusab ang mga opisyal sa barangay nga maoy mangulo sa evacuation center. Gitudluan usab sila sa angayang buhaton sa unsa mang sitwasyon ilabi na kung adunay mga angol. Gitudluan usab sila sa saktong proseso aron magamit ang pundos barangay sa madapit nga apektados katalagman. Sunod-sunod nga gisikop sa Abiliana Police Station 2 sa Dakbayan Sugbo ang managbarkada. Nasakmitan sila sa kapin 300,000 pesos nga balor sa illegal nga drugas. Unang nasikop ang 29 anyos nga si alias Mikmik, taga Barangay Sambag 1, niadtong Setyembre 4 og nasakmitan og 20,400 pesos nga balor sa gidurang Shabu. Samtang kaganinang kadlaw nasikop usab ang barkada nga si alias Kulin sa Barangay Sambag 1 nga nasakmitan og 300,000 pesos nga balor sa illegal drugs. Giulagway siya nga high value individual. Samtang gitumbok usab kini nga suspect sa pagpamusil sa maaging buwan sa Barangay Sambag 1. Formal nang nadawat sa acting Vice Mayor sa Mandawi City ang iyang appointment papers gikan sa DILG. Ginuso sa DILG kang acting Vice Mayor ni Riza Son Ruiz ang iyang kamanduan aron molingkod siya sa posisyon. Nakigtigom sab siya kang acting Mayor Glenn City alang sa dugang mga plano sa ilang paglingkod. Karong adlaw, hingpit sab siyang nanumpa isip acting Vice Mayor sa syudad at tubangan sa mga barangay kapitan. We could work closely with each other. For the development of Mandawi, kayo nga doon lang gapoy communication. Problema sa accessibility sa Mandawi City Hall. Alang sa mga PWDs o mga senior citizens, hayan masulbad na ang historic na Mandawi City Presidensya nga Dos Andanas. Walay elevator. Aminado ang mga opisyales nga maglisod niini. Labi na ang pagsaka sa second floor ang mga senior citizens o persons with disabilities. Hayan masolusyonan ang kining problema kay dunay ibutang nga elevator sa annex building sa likod nga kasamtangang gi-construct.
ang tulukandanang edifisyo magsilbing extension sa dugang mga opisina alang sa City Hall. Kaganina nagpinirmahay ang Mandaue City LGU ug usa ka foundation og kasabutan alang sa pagbutang og elevator sa Annex Building. Idunar kini nila alang sa syudad. Matod sa City Planning Office, magsumpay na ang Annex Building sa main Presidential Building maong mamahimong mas dali ang pag-adto sa taas nga bahin. We've been trying to solve that problem, and with the new annex building, ato nakikita ang opportunity to connect the two building with an elevator. Accessible na kayo. Kaya once na ng elevator, ibaw kas PWD, kanigay nga itong mga PWD, ipatawag na itong meeting niya, kasi magkadungan migsa ka, diya, luoy kay murag yung mangusog yung kuhan ba. Pero once na ng elevator, sa iyo na kayo nila, di ba? Atong senior citizen, nga mag-meeting dili, magsangkiig tawag saka diya. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyong mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga balita gikan sa mga reyon, buot namong pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, apil ang mga kapuso nato abroad tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso. Happy weekend!